Ayan, magandang araw, Baitang Tatlo. Ngayon ay tayo muna yung manalangin bago natin simulan ang ating aralin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na ipinagkalob niyo sa amin. Nawa po, Panginoon, ay maunawaan ng mga bata ang aking ituturo. Panginoon, kayo po yung mabigay sa kanila ng wisdom at knowledge, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Okay. Ngayon ay ating pag-aaralan ang pagbabago sa lalawigan at rehiyon. So meron tayong mga pagbabago. Unang-una ay ang pagbabago sa gusali at infrastruktura. So ito yung paano nung panahon ng lolo nyo, no? Lolo natin nung mga panahon ng Kastila. So wala pang masyadong gusali, wala pang masyadong mga sikat na daan or kung ano mang kalsada. So ngayon, napakarami na ng pagbabago sa ating lugar o sa ating lalawigan. May mga matataas na gusali, may mga malalaking mall, may mga kalsada, may mga iba't ibang tulay na pwede nating puntahan. Sabi nga, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating lalawigan at rehiyon. At isa na dito ang mga infrastruktura na mas napapaunlad sa ngayon. So, noon, no, hindi pa masyadong maunlad. Ngayon, maunlad na ang ating bansa. So, meron nga yung sa Laguna nung 1990s, no? Sila ay hindi pa din masyadong ano yung kanilang infrastruktura at mga gusali. So, napakaluma pa. Pero dumating yung time na nagkaroon ng pagkakataon na sila ay umunlad din, no? So, meron din pagbabago sa teknolohiya. Hindi pa gaanong maunlad ang teknolohiya sa bansa, no? Noon, hindi pa maunlad. Ilang dekada na ang nakalipas ay hindi pa rin nakakaagapay tayo sa teknolohiya. Gayunman, sa kasalukuyang panahon, nakikita o makikita na ang iba't ibang teknolohiya sa bansa o lalawigan at rehiyon. So, nung unang panahon o nung panahon ng lolo nyo o panahon ng Kastila, gumagamit sila ng lampara. Although may lampara pa rin ngayon, hindi na masyado siyang ginagamit. Ginagamit na lang siya minsan ng iba kapag brown out, no? Pero malaki pa rin siyang tulong kasi kahit mawala ng power, meron kang ipapang palit, no? Next ay ang typewriter. Kapag nagtatrabaho dati ang mga lolo't lola nyo, no? Nung sila sa opisina, so kapag gusto nilang inutusan sila ng kanilang boss, so susulat sila sa typewriter. Okay? Pero ngayon, alam niyo yung makabagong teknolohiya? Yan! Ang cellphone, telepono, laptop, di ba? So yung laptop nakikita niyo sa larawan, isa yan sa makabagong teknolohiya na napapadali yung transaction natin sa isa't isa. At ang pagtuturo natin online, nakatutulong siya. Kung 'di ba, kung ginawa ni God yung pandemya ay noong panahon ng lolo nyo, sa tingin nyo makakapag-aral sila ng tulad ng sa atin? Siyempre hindi, 'di ba? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na kahit may pandemya, nakakapag-aral pa rin kayo. Kasi mayroong pagbabago sa teknolohiya. Ganun din yung mga vacuum, mga rice cooker. So, mas napapadali ang gawain ng isang tao. Next, meron din pagbabago sa populasyon sa iba't ibang rehiyon. So, ito yung populasyon sa Region 3, no? So, makikita nyo dyan mula sa 2010 hanggang 2015. So, merong pagbabago na lumalaki ang populasyon nila. Ganon din sa Cagayan, sa Region 2, no? Matatandaan nyo yung Cagayan, yung binagyo nung nakaraan, no? Pero hopefully, sila naman ay nakaka-recover na, no? So, ito yung mga populasyon o bilang noon sa Region 3. Ganon din sa Calabarzon. So, sa Calabarzon, meron din tayong iba't ibang bilang ng populasyon noong 2010. No? Ngayon, hindi lang yan ang bilang ng populasyon natin, madami pa. Ngayon, dadako naman tayo sa Davao. Okay, so ngayon, nandito tayo para naman alamin ang pagbabago sa lungsod ng Davao. So, sabi nga, narinig nyo na ba ang Davao? Saan ba ito matatagpuan? Alam nyo ba kung saan matatagpuan? Ayan, tama. Ang Davao ay matatagpuan sa Pilipinas, syempre, sa pulo ng Mindanao at sa rehiyon na, anong rehiyon? Yan, rehiyon 11. Okay, tingnan natin. So, ito yung Pilipinas, nasa Mindanao siya, nandun siya. At nasa
Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas sa timog ng Isla Mindanao, kabilang ito sa Rehiyon 11, no? So merong mga lalawigan ang rehiyon ng Davao. So meron tayong lungsod na Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, at Davao Occidental. So ito yung mga itsura ng Davao, okay? Davao City, yan ang itsura ng Davao City. Ito ang Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, at Davao Occidental. So may 6 na lalawigan ang Davao o ang lungsod ng Davao. Next, sabi nga, sumikat ang Davao sa kamakailan lang dahil sa rehiyong ito nanggaling ang kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. O sino ba yung Pangulo natin? Ayan, ang Pangulo natin ay si Pangulong Rodrigo R. Duterte. Siya ay dating alkalde ng lungsod ng Davao. So ang ibig sabihin ng R ni Duterte ay ROA. Okay? Yan. So ito naman, mga simbolo o mga tinatawag na ano ng Davao, yung mga logo, okay? So alam mo ba kung saan nanggaling ang pangalang Davao? Yan. So syempre, meron din pinagmulan ang Davao. Ang Davao ay Hispanisadong salita para sa salitang Bagobo na Dabo, na ang ibig sabihin ay mahulog, na nauukol sa pagbagsak sa taas ng ilog na dumadaloy mula sa Dalasdis o Dalisdis na bundok Apo hanggang sa Golpo ng Davao. So diyan nagmula ang pangalang Davao. Sabi nga, isa pang kaugnayan na salita sa kalapit na wika ng Obo ay ang Dabo, na nangangalong hindi maaabot na matataas na lupa. Ang pamayanan sa may bunganga ng ilog ay tinawag na Dabu, isang dokumento noong 1628 na ang nagbibigay pangalan sa katutubo sa ortografiyang Olandes bilang Dubo. Okay? Ating alamin ang kasaysayan ng rehiyon at kung paano nabuo ang lalawigan nito at ang lungsod ng Davao. Ang mga lugar ng Davao noon, bago pa dumating ang mga Kastila, ay tirahan ng iba't ibang tribo gaya ng Bagobo, Manobo, Samal, Mandaya at iba pa. Ganap na nasakop ng mga Espanyol noong 1848 sa pamumuno ni Don Jose Oñagaran. Nagpagawa si Don Oñagaran ng bayan na tinatawag niyang Nueva Vigara, dating pangalan ng lalawigan. Nung dumating ang mga Amerikano noong 1990s, okay, umunlad ang lugar sa pamumuno ng isang negosyanteng Hapones na si Ota. Tinamnan ang lupain ng Davao ng mga niyog at abaka. Dumami rin ang mga tao. Yan yung kanilang tanim. So yan yung ang abaka. Yan naman ang niyog. Okay, so ang Davao ay merong mga produkto ng abaka at niyog. So kasama sa pag-unlad ng lungsod noong 1990 ng pagbukas ng daungan sa Golpo ng Davao para sa pandaigdigang kalakalan, ito ang kauna-unahang pandaigdigang daungan ng timog ng Pilipinas. So yan yung pandaigdigang daungan ng Davao. So ang ganda, no? So malay nyo, balang araw makapunta tayo dyan, no? Kapag meron na tayong pamasahe papuntang Davao. Bisitahin natin kung ano yung mga lugar sa Davao, no? So, next tayo naman ay pumunta sa lalawigan o sa pagbabago ng Davao ulit, no? Karugtong lang to. Ayan, wait lang. So, naglo-loading pa ang ating sugnod na karugtong, no? So, yan. Alam nyo na yung mga pagbabago sa lungsod ng Davao.
Binomba ng Hapones ang Davao noong 1941. Napasailalim ito sa mga Hapon noong 1942 at lumaya noong 1946. O di ba sabi ko sa inyo, sinakop tayo ng Kastila. Sunod na sumakop sa atin ay ang mga Amerikano. Ang sunod ay ang mga Hapones, no? So sinakop tayo mula 1942 hanggang 1946. So ito ang lungsod ng Davao noong panahon ng 1940. Ito naman ang Davao noong 1950. Nang lumaya ay patuloy pa rin sa pag-unlad ang lalawigan. Ang kabisera ng lalawigan ng Davao ay ang Davao City. So yun yung kabisera nila. Isa sa lalawigang ito sa pinakamalaki sa Pilipinas. So isa pala sa pinakamalaki, no? Ang Davao sa Pilipinas. Okay? Next. Noong 1967, ang malalaking lalawigan ng Davao ay hinati sa tatlong lalawigan ng Davao. Davao del Sur, Davao del Norte, at Davao Oriental. Ang lungsod ng Davao ay isinama sa Davao del Sur. So, yun yung sinasabi ko nga na noon isa lang yung Davao. Pero dahil lumipas ang panahon, nagkaroon ng pagbabago, nahati ngayon at nagkaroon na ng lalawigan. Kaya hindi na siya yung kapag siya ay titingnan mo, no, although siya ang pinakang malaki, no, dahil nahati-hati na siya, iba-iba na yung sukat. Pero as in, Davao pa din naman lahat yon. So ito yung logo ng Province of Davao del Norte. Ito naman ang Province of Davao del Sur. At ito naman ang Province of Davao Oriental. So iba-iba yung kanilang logo, no? So meron silang mga official seal na ginagamit. Next. Ang lungsod ng Davao noong mga taong 1970 sa panahon ng batas militar ay naging magulo dahil sa rebelding NPA na tumira dito. So, yung payapa at tahimik na lungsod naging magulo noong 1970. So, ito nangyari, no? So, yun yung mga larawan noong nangyari o naganap noong 1970. Next. Noong matapos ang batas militar, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa lungsod at nag-umpisa ulit ang pag-unlad nito. So yan, gumanda na uli yung Davao kasi nawala na yung mga labanan, no? Kaya kung papipiliin kayo, anong gusto nyo? COVID, lindol, sunog, o gera kapag may mangyayari? Di ba sabihin nyo, wala po. Paano kung hindi pwedeng wala? Isa lang. Yan. Pag si teacher, pipiliin, lindol lang kay teacher kasi saglit lang yung lindol. Pwede kang pumunta sa malawak na area na walang mga building, no? So, thankful pa rin tayo sa Panginoon kasi hindi naman tayo nagkakaroon ng gera sa Pilipinas, no? Although merong part sa Pilipinas na nagbabakbakan pa rin, no? Sa sa part ng Subic papunta doon, no? So ito, yan, maganda na. Maunlad na ang Davao. Next, ayon sa mga tao rito noon, panahon ng batas militar ay uso ang nakawan at kabila-bilang krimen. Ngunit sa kasalukuyan, tinuring ang lungsod na isa sa pinakapayapang lugar sa Pilipinas. Yan. So dati, yung maraming nagnanakaw doon, pero pag pumunta kayo doon, napakahigpit talaga sa Davao. Yun ang lagi kong naririnig. Sa Davao, pag nagnakaw ka, humanda ka na, paiikutin ka ng ilang beses sa kalagay doon, ako ay nagnakaw, huwag niyo akong tularan. Yan. Gusto niyo ba yon? Nalagyan kayo sa inyong harapan at likuran, tapos lalakad kayo, no? Next, ang Davao rin ang isang pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas. So yan, so ganda na pala ng Davao. Wala tayo pumunta sa Davao, no? Tayo pupunta dyan balang araw. Ito ang kwento ng pagbabago ng lalawigan sa rehiyon ng Davao, partikular na lungsod ng Davao mula sa masukal na kagubatan na ginawang taniman ng niyog, abaka at saging. Ang lungsod ay isa na sa mga maunlad na lugar sa bansa. Yan. So yan ang kwento ng pagbabago sa Davao. Ngayon dumako tayo sa sunod.
Okay. Sa Bohol naman tayo. Malapit na tayo sa Batangas. Ano kaya yung pagbabago sa Batangas? Sa Bohol tayo, ha? Yan. So, tapos na tayo sa Davao. Bohol naman tayo. So, mga pagbabago sa Bohol o sa lalawigan ng Bohol. Ayan. Uy, ang ganda din pala sa Bohol. Diba? Anong matatagpuan na kilala sa Bohol? Ayan, ang Chocolate Hills, no? Ang burol at kagubatan ng Bohol at isla ng Balikasag. So, wow, ang ganda ng isla nila, no? Fantastic. So, puntahan natin lahat ng lugar na yan balang araw. Ang pagbabago sa lalawigan ng Bohol, no? O, hindi na natin sila, alam na natin yung sasabihin nila, mangungumusta sila. Okay, narinig mo na ba ang Chocolate Hills? Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Bohol. So, yun yung maraming, mga bundok-bundok, no? Yan, so ang Bohol o ang lalawigan ng Bohol ay matatagpuan sa parteng Bisaya o Visayas, no? So, andyan yung larawan. Ito ang lalawigan ng Bohol sa Visayas. Saan ba matatagpuan ang lalawigan ng Bohol? Diba? Ito yon. Ang Bohol ay isa sa pulong lalawigan sa rehiyon 7 o gitnang Visayas. So, nasa rehiyon 7 ang Bohol. Ang kabasera ng lalawigang ito ay ang lungsod ng Tagbiliran. Nasa kaunlaran nito ang lalawigan nasa kanluran nito ang lalawigan ng Cebu, nasa silangan naman ang Leyte. Sa bandang timog naman ng Mindanao, sa bandang timog naman ang Mindanao na hiniwalay sa dagat Bohol. Ating alamin kung saan nagmula ang pangalang Bohol. Siyempre, kung may pinagsimulan ang Davao, ganun din ang Bohol. So, ang Bohol ay isang Hispanisadong salita para sa Bool. Ang pangalan ng lugar na kung saan pinaniniwala ang nagsanduguan si Raha Sinakutan at Miguel Lopez de Legazpi. Okay? So, ano yung nagsanduguan? Yun yung parang nagsanibwersa sila noon. Ang tinatawag pag nagsanduguan o sa English is black compact. Yung sinusugatan yung isa tapos yung kabila din tapos parang pinagsasama yung kanilang dugo, no? So ganun yung ginagawa kapag nakikipagsanduguan. So yan, gusto niyo ba makipagsanduguan tayo sa Raha? So, hihiwaan natin yung ganto natin tapos aanhin. Di ba? So ganun yung kanilang dati para sila ay magkasundo. Ngayon, para lang makasundo mo yung isang tao, yayakapin mo lang. Uy, pwede kitang maging kaibigan, di ba? Ganun lang. O, pag ayaw sa'yo, okay lang. O, malay mo, balang araw, maging magkaibigan din kayo, di ba? Ang salitang ito ay maaaring nagmula sa lokal na dialekto para sa isang tiyak na uri ng maliit na punong matinig. Ang isla ay pinangalanan matapos ang pamayanan na ngayon ay isang barangay sa lungsod ng Tagbiliran ang kabisera ng lalawigan. Ang lalawigan naman ay pinangalan mula sa pangunahing isla na ito. Alamin naman natin ang kasaysayan uli, no? So, mga pintados. Okay? So, yan ay mula sa Bohol. Ang Bohol ay isang napakasayang lugar sa Pilipinas. Kung yung isa, pinakapayapa, ito naman, ang Bohol naman ay pinakang masaya o makasaysayang lugar sa Pilipinas, no? Siya ay bukod sa masaya, makasaysayan yung kanilang lugar. Pinaniniwalaang ang Boholanos rather, ay nanggaling sa lahi ng mga pintados. So, ang pintados ay isang mga ninuno ng mga Boholano o Boholanos, okay? So, diyan sila, yung naniniwala sila, yun yung kanilang ninuno. Yung iba, di ba, meron ang ninuno, Negrito, Aita, iba. Then, bago dumating ang mga Espanyol, maayos na ang mga pamayanan sa Bohol. So, dumating man yung mga Espanyol, maganda na talaga sa Bohol.
So, Sandugo Shrine. So, ito yung larawan, no? Pag pumunta kayo, doon makikita nyo. Noong 1565, dumating sa Bohol ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at doon nakipagsanduguan kina Raha, si Katuna at si Gala, mga pinuno ng Bohol. Okay? So, si Miguel Lopez de Legazpi, pumunta siya doon sa Bohol para makipagkaibigan o makikampihan, no? Magkampi silang tatlo. So, yan yung nangyari. So, kung nakita nyo sa larawan. So, makikita yan sa Tagbiliran, Bohol. Next. Ang Bohol ay nasasakop ng Espanyol at napabibilang sa lalawigan ng Cebu at tinatawag na residensya. Naging hiwalay na lalawigan ito noong Hulyo 22, 1854. Okay? So, naganap sa Bohol ang dalawang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Ito ay ang Rebelyong Tamblot at ang Rebelyong Daguhoy, na tinuturing na pinakamatagal na pag-aalsa sa Pilipinas. So, doon nangyari yung dalawang pag-aalsa. So, yung pag-aalsa, yun yung lumaban na yung mga Pilipino sa mga Kastila, no? Dahil sa pananakop sa atin. Next. Ang Bohol naman ay isang agrikultural na lugar. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay pangingisda at pagsasaka. So, ito yung kanilang kabuhayan, no? So, pagsasaka at pangingisda. So, dahil sa teknolohiya at mga pag-unlad sa transformasyon o transportasyon, sumigla ang turismo ng Bohol. Isa na ito sa pinakamalakas na turismo sa bansa. Narito ang ilan sa tanawin at pasyalang binabalik-balikan ng mga Pilipino at mga dayuhan. So yan, yung kanina, yung isla, no? Chocolate Hills, yan, sa kanila matatagpuan yung tarsier, no? Yung malaking mata. So tarsier, pang kanilang pinakasikat na hayop sa Bohol. So ito ang Chocolate Hills. Ito ay hanay na mga burol na kulay tsokolate tuwing tag-araw at berde naman tuwing tag-ulan. So, kagaling na nagbabago din yung kanyang kulay kapag maulan at araw. Next. Ito ang Philippine tarsier, ang maliit na hayop na ito ay matatagpuan sa Bohol. Ito yung sabi ko kanina, no? Cute ng tarsier, laki ng mata. Okay. So, sunod ay ang mga dalampasigan ng Bohol. Napakaganda ng mga pasyalang ito at napakalinaw at linis ng tubig dito. So ito, yung mga yan. Wow, ang gaganda ng mga beach nila, no? So, malay nyo, next year, yung family nyo, mag-gathering punta kayong Bohol pag pwede nang lumabas, no? Yan. So, yun yung mga makikita sa Bohol. Marami pang iba mga magagandang tanawin at pasyalan sa Bohol. Kaya ang lalawigang ito ay sikat sa mga turista, Pilipino man o banyaga. So kahit hindi ka taga-ibang bansa, no, dapat pag tayo nga ay pupunta sa ibang bansa, unahin muna natin yung bansa natin na pasyalan. Malay nyo, mas madami palang mas magaganda dito. At hindi malay nyo, dahil totoong maraming maganda na tanawin at pasyalan dito sa bansa natin. Ako, gusto ko bago pumunta ng Italy, malibot ko muna ang buong Pilipinas. O, kayo ba? Okay, no? So, next. Dahil sa turismo, maraming mga taong nagbigyan ng mga hanap buhay at pagkakakitaan. Malaki ang tulong ng turismo sa pag-unlad ng lalawigan ng Bohol. Yan. So, next natin ay ang Batangas. Excited na kayo. Ano bang pagbabago sa Batangas? No? Okay. Mga pagbabago sa Batangas. So, last na to, no? Pagbabago sa Batangas. Sa lalawigan ng Batangas. So, are you excited sa Batangas? Ano kaya yung pagbabago sa Batangas, no? Malalaman na natin yung kasaysayan ng Batangas. Wow! Madami din palang magaganda sa Batangas.
Okay. Nakapunta ka na ba sa lalawigan ng Batangas? Siyempre, no? Di ba napunta natin dito tayo sa Lipa, Batangas eh. Okay, ang Batangas ay matatagpuan naman sa Luzon. Yan. Sa Luzon matatagpuan. At ang Batangas din ay kabilang sa Region 4A o mas kilalang Calabarzon. Ang kabisera ng lalawigan ay lungsod ng Batangas. Matatagpuan sa hilaga nito ang mga lalawigan ng Laguna at Cavite. Nasa silangan nito ang lalawigan ng Quezon. Sa timog naman, nito ay ang isla ng Mindoro. So ito, kung meron ang ibang lalawigan, merong official seal. Siyempre, meron din official seal ang Batangas. Ito ang province ng Batangas. So, yan ay ang Kapitolyo. So, ang Kapitolyo ay matatagpuan sa Batangas. Ang dating pangalan ng Batangas ay Kumintang dahil sentro ito ng sining sa pag-awit at sayaw ng Kumintang. Ang kabiserang ng lalawigan ay ang Balayan. So yan, ang mga Batanggenyo talaga pala ay magaling umawit at sumayaw. Galing naman. Kaya pala, no? Ang pangalang Batangas ay galing sa salitang batangan na tumutukoy sa mga troso na pinapaanod sa ilog at sa lawa ng Taal. Ginagamit ang mga batang sa paggawa ng katig at bangka. Ating alamin ang dagling kasaysayan ng Batangas. So ito ang nasakop ng Kastila ang Batangas noong 1581, pinalitan ng lalawigan ng Bonbon ng pangalan ng lalawigan ng Balayan at ginawang kabisera ang Balayan. Kasama sa lalawigan ang Mindoro, Marinduque, Katimugang Laguna at Camarines. Ayan. So, ito yung Taal, no? Pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754. Sumabog ang Bulkang Taal at winasak ang mga bayang malapit dito. Inilipat ng mga Espanyol ang kabisera ng lungsod ng Batangas. Di naglaon, tinawag itong Batangas. Nasakop din ng mga Amerikano ang Batangas at kalaunan ng mga Hapones. Yan, ang Batangas pala ay tatlo talaga yung sumakop sa kanila, no? Ang Kastila, Amerikano at Hapones. Ang mapa ng Batangas noong 1918, Lipa noong 1940. Ba, kasama talaga ang Lipa, no? So yan yung Batangas. Nung lumaya ang Pilipinas kasabay ang Batangas sa ating maunlad na lalawigan, lalong gumanda ang takbo ng agrikultura katulad ng pangingisda at pagsasaka. Yan yung palaisdaan sa lawa ng Taal. Ito naman yung sikat na sikat sa atin, no, ang kaping barako sa Batangas. Dahan-dahan din ang pag-unlad ng iba't ibang bayan sa Batangas. Ang maputik na kabisera noon ay halos sementado na at naglalakihan na gusali ngayon. Yan yung dati, ngayon ito na, may mga sasakyan pa na mga jeep, kotse, no? Next. Matatagpuan din sa Batangas ang pangalawa sa pinakamalaking daungan sa Pilipinas, ang Batangas Port. So ang Batangas Port ang pangalawang pinakamalaking daungan sa Pilipinas. Batangas Port noong 2005 ngayon. Ito na yung Batangas Port. Wow. Dami ng nagbago. Mas gumanda palalo ang kalakalan at unlaran ng Batangas nang maitayo ang Star Tollway na nagdurugtong at nagpapabilis sa paglalakbay mula Manila at ibang lugar papuntang paalis ng lalawigan. So yan, Star Tollway. So tayo, maswerte tayo kasi daanan tayo ng mga nagta-travel papuntang province, papuntang Manila. Kaya kapag matulad nung yung Bulkang Taal, diba? So madaming nagbigay ng tulong sa atin kasi madali lang tayo mapuntahan kasi nasa gitna tayo nila. Malapit tayo sa Manila, malapit tayo sa province ng mga sa Quezon, diba? So napakaswerte natin kasi sa Batangas at sa Lipa tayo nakatira, no?
Sa lalawigan din ng Batangas, nagkaroon ng mga industriya ng pagmamanufacture. May 5 PESA o Philippine Economic Zone Authority sa lalawigan. Narito ang 3. Yan, yung sikat na sikat. O sino dito ang magulang nagtatrabaho sa Lima Industry Park? Yan, no? Meron ding PIP. Meron ding LISPIV, no? So, yan yung mga sikat dito sa Batangas. Ang ibang mga bayan naman sa Batangas ay dinarayo ng turista dahil sa ganda ng mga dalampasigan at mga tanawin. Narito ang ilan sa mga ito. Lawa ng Bulkang Taal, pagsisid sa Anilao, Batangas, dalampasigan sa Calatagan. Ang pagbabago ng lalawigan ng Batangas ay salamin ng kanlaran at kasipagan ng mga Batanggenyo. Katunayan na ang Batangas ngayon ay tinuturing na pangatlong pinakamayamang lalawigan sa buong Pilipinas sa Commission on Audit noong 2017. Akalaan niyo yun? Pangatlo pala tayo sa pinakamayaman na lalawigan noong 2017. Maliban sa napakaunlad na agrikultura, maganda rin ang mga industriya ng turismo, kalakalan at manufacture. Yang kalakalan, yung sa turismo at sa pabrika. So yun yung mga pagbabago sa iba't ibang lalawigan o rehiyon. So yun lang at nawa ay may natutunan kayo, no? At sasagutan nyo yung worksheet, ipapadala ko mamaya sa inyong GC, okay? Okay na ha? Okay, see you on Monday. Meron tayong pagsusulit, okay?